Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ang isang kolokoy na ito na nag-eskandalo po sa BGC sa Taguig City. At eto na nga po, arestado. No? Nag-ala Apollo Kibuloy, yeah, Son of God 2.0. No? Tingnan niyo yung claim, parehong-pareho. Ko, Gumamit ka ngayon? oo, wala naman siya amats eh. CBT siya eh. Ano yung CBD pareho? Research mo. Nung nagmamaneho ka, gumagamit ka rin. Ano daw yun? Ano daw Ikaw, yun? Gumamit ka ngayon? oo, wala naman siya amats eh. CBT Tinanong siya, no? Gumamit ka ba ngayon? Oo. Tapos sabi niya, wala naman siyang amats eh. siya eh. Ano yung CBD pareho? CB. Try kong i-research yan, di ko mahagilap. Research mo. Nung nagmamaneho ka, gumagamit ka rin. Gumagamit? Oo. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Ang tindi, ano? Proud na proud pa eh. Di ba? Sinabi mo hindi ka daw pwedeng huliin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, ha? Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, Okay, alam niyo ho, meron si Kibuloy, dito March 2 lang, March 2 na video niya. Ang sabi niya, meron siyang another revelation. Na ang nakalagay doon sa revelation, pero actually Bible verse din naman yun sa Book of Psalm eh. Touch not the Son of God. Hindi revelation yun, may verse na pinanggagalingan. 'Di ba? Ang revelation, it's actually a fresh, 'di ba? Fresh dapat. Kaya nga reveal. Ay nako. Oh, eto pa sige. Ano 'yun? Ano 'yung sabi niya? under the law. Kala ko kanina may babanggitin itong provision eh. Isipin ko sana na hindi kaya to na aning lang dahil bumagsak sa bar exam. Pero hindi eh. Of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. Aray ko. Mami Mighty Bison, ano dapat gawin sa mga taong ito? Bakit ba dito sa Pilipinas ngayon para yatang suki ang Pilipinas ng mga buwang ano? Sus Mariosep. You're the Son of God? Yes, no, I am CBT siya eh. Eh, You cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. no? Tama-tama, no? Maganda yata ito ayain. If you are Jesus Christ, tara. Di ba? Kung ito, tropa-tropa ko lang, ayain ko to eh. Totoo, ikaw ha? Ikaw ang Jesus Christ, tara. May pako ako rito. Ayain ko to, sama ka sa akin. Bibili tayo ng 3 pakong disingko at saka lubid. Tapos palalaga ako sa kanya yon sa alcohol para malinis na malinis. Di ba? Ngayon, kung saan gagamitin yon, sabihin ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Ako ang pupukpok. Papako kitang animal ka. Yung pangatlong pako sa noo mo. Pero hindi kita papako sa krus. Sa upuan lang. Lang yan to. You're the Son of God? Yes, no, I am God in Di ba? Are you the son of God? Yes. Tapos biglang no. flesh. Siya daw ang God in flesh. Si Kibuloy po nagki-claim din yan. Mamaya may papakita ko sa inyong video niya. Tungkol dyan, natandaan niyo yung part na yan. Paano mo nasabi, sir? Ha? Paano mo nasabi na you're a God? I am untouchable. Untouchable. Parang kasarap surutin ng ganun no? Pero sir, ano masasabi niya? Pinasasa na kayo ngayon. Kahawig nga eh. Kaya nakot yung attention ko kanina. Pagkatapos mag-live ni Go Philippines, so I went to actually nasa FB ako noon eh. So after niya noon, nag-refresh ako. Abay, lumitaw ito. Okay, thank you so much. CBD is, ano yun, cannabidiol substance na nasa marijuana. Thank you, Chuchay. Ayan. Alright, so tinira niya po, marijuana. Okay? This is illegal. Kasi, You have nothing against me.
You cannot touch me. I am Jesus Christ. Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. Patay tayo dyan. Sounds familiar ba? Let me ask you, sounds familiar po ba? Anong religion niyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. God. Wala akong religion. Kaano-ano niyo si Mama Mary? Nanay ko. Anak ng baka talaga naman, oh. I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Amen. I am the law. I am the way. Lahat kayo, dadaan kayo sa akin para makapunta ng langit. Oh, 'di ba familiar talaga eh. 'Di ba? Kabobohan 'yun. Ewan ko. Eto ngayon yung kay ano, kay Kibuloy. Teka nasaan na siya? At kayo na rin po magsabi kung Diyos ba si Kibuloy base sa kanyang claim o Stream natin ngayon from General Martin. Kung ang Panginoong Isus naging Son of God and He is God as well, so ibig sabihin, Diyos rin ba si Pastor Kibuloy? Noon, ginawa tayong Diyos ni Satanas. Ginagawa natin ang sarili nating kalooban. Sinusunod natin ang sarili nating kalooban. Ngayon, siya na ang Diyos natin. Yung Ano? pinaniwala natin. Teka. Nakakagulat ito Oh. Kaya yung sagot He is God as well. So ibig sabihin, Diyos rin ba si Pastor Kibuloy? No. Noon, ginawa tayong Diyos ni Satanas. Oh, noon ginawa tayong Diyos ni Satanas. Okay? Paano tayo nagawang Diyos ni Satanas? Kasi sinusunod natin yung sinasabing pita ng laman. Yung mga ano natin na kagustuhan natin, di ba? Yung fleshly desire. Yan. Ginagawa Makamundong pagnanasa, ika nga. natin ang sarili nating kalooban. Sinusunod natin ang sarili nating kalooban. Ngayon, siya na ang Diyos natin. Yung Okay, ngayon siya na yung Diyos natin. Sino yun? pinaniwala natin at sinusunod natin ang kanyang mga sinabi. Okay, so yung sinusunod natin, yung kanyang mga sinabi, yun na yung Diyos natin. Anak ng baka naman, oo. Ako talaga hindi ganun eh. Siya ang Diyos natin. Ngayon, sapagkat ako'y representative ng aking Ama na narito sa lupa, pag sinunod ninyo ako, ang sinusunod ninyo, yung nagsasalita sa loob ko. Sapagkat ang Ama at ang Anak ay isa. Di ba oneness kasi to Pentecostal siya eh. Ang mga sinasabi ko, sinasalita ko, hindi ko sinasalita sa sarili ko, kundi sa amang nananahan sa loob ko. Actually, yan po ay linya ni Jesus Christ. Na hindi ako nagsasalita, hindi ako nangungusap sa inyo sa ganang akin. Bagkus, ang sinasabi niya ay yung galing po sa, yung mensahe na galing po sa kanyang ama. Hindi niya sinasabi na yung tatay ko ay nasa loob ng katawan ko. Diba? Pero ito matindi. So pagka sinabi niyong Diyos ako, ang ibig sabihin yung Diyos na nasa loob ko ang sinasamba niyo. At ang kanyang mga sinalita na naging katawan dahil sa akin, ang pinapakinggan ninyo at sinusunod ninyo. Ang nakakabuti lang dito sapagkat nakikita ninyo yung kanyang katawan dito sa lupa. Patay tayo rito. Tuwan-tuwa naman sila. Alright. Eto yung speaking tongues. Okay? Now, papaalala ko lang po sa inyo, sa New Testament, ang tawag dito, ang speaking tongues
no? Pagkatapos po ng mga alagad na na magsalita sa iba't ibang mga wika, hindi po sa mga mala-alien na wika na walang nakakaintindi. Sila po naintindihan. Kung di ako nagkakamali, parang 6 o 7 mga lengguwahe ang nabanggit doon na sinasalita, hindi naman po ng iisang tao, kung hindi ng mga alagad. So ibig sabihin, ah, isa-isa sila, may iba't ibang mga lengguwahe silang ginagamit. Bakit? Kasi ang purpose po doon ng pagbautismo sa kanila ng Espiritu Santo at saka binigyan sila ng kakayanan na mangaral. Hindi po lahat ng mga apostoles ng Panginoong Diyos, lahat po sila ay mga mga naging evangelist. Hindi po. Katulad ni Apostol Pablo, hindi siya wala siyang kakayanan sa speak in tongues. Pero ah, ang kanyang kakayanan na magsalita at makaintindi ng ibang lengguwahe ay dahil po sa taas ng kanyang pinag-aralan. Isa siyang isa siyang abogado. Then si Lucas naman ay isang doktor, 'di ba? Pero si Lucas, tignan niyo anong ginawa niya, writer, sulat. Pero yung mga walang pinag-aralan, 'di ba, to manifest the glory, the greatness of God, naging silang capable na mangaral sa iba't ibang mga tao, iba't ibang lahi at that moment. Pero yung ginamit nilang lengguwahe ay hindi po kailanman nila ito sinalita, hindi nila natutunan ito kahit saan. First time ever kumbaga silang narinig. Base yan sa mga komento ng mga tao na napakinggan nila Lucas, kaya po nang sinulat nila yung pangyayari na yan, naitala doon yung mga komento nila at iba't ibang mga lengguwaheng nabanggit. So ngayon, ito po yung speak in tongues version ni Kibuloy. Alam mo yung mga ganyan, kapag ginugol mo yan, dapat may katumbas na salitayaan, may sentence yan. Lalo na ngayon, dapat madaling matrace yan. Pero tignan nyo, walang lumalabas dyan na, ano ba yun, subtitle. Automatic yun, naka-enable sa akin yun. Sila lang naman ang nagsulat niyan eh. Yung isa ka naging 1 o'clock ka. Yes, Lord! Hallelujah! Naubusan ng sasabihin. Hallelujah! Hallelujah! Wakanda. Di ba? Yung mga claim nitong Kolokoy na ito, Ngayon, pareho lang din kay Kibuloy, di ba? Yung sa akin lahat. Di ba claim ni Kibuloy yan ako ang pipirma. Di ba? Lahat kayo, buhay ninyo sa akin. Ako ang may-ari ng San Sinukob. Lahat ng ito ay akin. Sus Mariosep. Sabi, may nakakaintindi kaya sa sinasabi niya? Yun ang maliwanag. Wala. Walang nakakaintindi. Bakit? Kasi kung meron pong nakakaintindi diyan, dapat sana may nagpaliwanag na kung ano, 'di ba? Naalala ko noon pagka nakakausap ako ng mga Bible students ng Pentecostal, tinatanong kasi lagi namin pinag-uusapan kasi hindi nila ako makumbinse na yung kanilang speak in tongues ko noon, kada na lang service, puta, pare-pareho yung mga sinasabi. Tapos yung pilig-pilig ng mga kamay, parang napoposes. Ngayon, merong iba tinatanong pa ako, nag-i-speak in tongues ka ba? Noon po, marunong ako ng Espanyol. Yo hablo Espanyol. At lalo nung buhay pa tatay ko, may nakakausap ako. Kailangan ko lang kasi ng practice kasi hindi ako linguist, di gaya ni Papa.
na pagka natutunan niya yung lengguwahe, hindi nawawala sa kanya. Eh ako, pag walang kausap, nalilimutan ko. Oh, kasi sa akin, ano talaga, acquired, hindi na baon sa utak ko na iba yung talent kasi ng tao, eh. So, sabi ko, yung ganyan sa inyo, hindi ko ginagawa yan. Hindi, kusa yan. Sabi ko, alam ko, kusa yan. At alam ko kung paanong nangyayari yan, sabi ko. Pero yung sa akin kasi, ang nakalagay sa Biblia ay naiintindihan. So, kung mangaral ako ng gamit ko ay Espanyol, may makakaintindi sa akin. Sino ang mga makikinig po sa akin? Natural, hindi yung mga Pilipino. Kung hindi po etong mga Espanyol din yung salita, mga taga Latin America or mga Amerikano or mga taga Europe, sabi ko. Kahit pa paano maintindihan nila, sabi ko. Ngayon, yung sinasabi ninyo na bla 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 ninyo, kapansin-pansin dito kako, magsasalita kayo ng ganyan after 30 minutes nang nag-iiyakan na kayo. 'Di ba? Pag ano, tapos ng main preaching, titira na kayo ng ganyan na parang kinokonsensya niyo yung mga tao, 'di ba? Tapos nag-iiyakan na yung mga yan, titirahin niyo na ng ganyan na kayo mismo nanginginig na yung dila ninyo, hindi niyo na makontrol yung kamay niyo, paa niyo, yung parang nanginginig ka na. Kaya nga much better, humiga ka na lang or umupo. 'Di ba? Bakit hindi niyo kako gawin 'yan ng simula pa lamang o bago pa lamang pagkatapos ng praise and worship magkokoleksyon ng ano ng offerings, tithes and offerings, 'di ba? And then next doon is ang susunod doon ay eto pong pangangaral na. At ang speak in tongues, ang purpose po nito ay para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Katunayan, doon po sa New Testament, yung mga nakaintindi sa kanila, hanapin nyo, ilan ang bilang ng mga na-convert that day. Sabi ni Sherlyn, ang speak in tongues, hindi mo talaga maiintindihan kasi mga anghel nagsasalita niyan. Pero kung may subtitle, katarantaduhan yan. Unang-una, hindi po kailangan ng mga anghel magsalita. Basahin mo ang Biblia, Sherlyn. Intindihin mong maigi at bilangin mo ilan ang mga salita na namutawi sa bibig ng mga alagad ng Panginoong Hesus. At wala na siya rito sa lupa noon, 'di ba? Kasi nga sabi ng Panginoong Hesus, eto tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo, Sherlyn, sumagot ka. Bakit tanungin ko kayo, noon bang nandito ang Panginoong Hesus, kapiling nila, no, kapiling nila, ang banal na Espiritu Santo ba ay sumasa kanila? Sa mga apostoles, sa mga alagad ng Panginoon, nasa kanila ba? Sige nga po, pakisagot. Oh. Ang purpose ng speak in tongues ay makapangaral ang isang mangangaral gamit ang ibang lengguwahe. Ito kapansin-pansin Kagaya nung pastor namin na kaibigan ni Kibuloy. Itong pastor namin, taga Mindoro ito, kung di ako nagkakamali. Hindi siya wala siyang aral. Elementary lang pero talagang lumaki sila sa bukid. Sapat lang na matuto siyang magbasa ng Tagalog at English. Yun lang. Ngayon, nung naging siyang pastor, sinasabi niya rin na ako, hindi naman ako marunong mag-English, di ako talaga magaling rito. Pero sa pagbabasa ko ng Biblia at may nakakausap ako ng mga English speaking, mga bumibisita rito ng mga puti, nakakapagsalita na siya ng English at fluent pa. Pag nangangaral yun, pag ginaganahan na talaga yan, yung pangangaral, at meron kaming mga bisita na mga taga-ibang bansa, nako, bigla na magugulat ka na lang, English na, ngek. Pero kami naman, nagigets namin yung sinasabi niya. No, hindi naman ako marunong mag-English noon. So, yun ang purpose kasi noon. Magamit yang tao na yan sa pangangaral para hindi masayang ang oras. Binibigyan siya ng Diyos ng kakayahan, hindi kapangyarihan, kakayahan na makapagsalita sa ibang wika. No.
12 ang lengguwahe na narinig sa kanila, na sinasalita. Siguro isang lengguwahe sa bawat isa sa kanila. Hmm. Sabi rito ni Alexander, speech addressed to God, but also as something that can potentially be interpreted into human language, thereby edifying the hearers. Diba? Sabi nga ang nagsasalita sa ibang wika ay nangungusap sa Diyos. Siyempre kasi mensahe ng Diyos yung dala-dala mo eh. Oh. Pero yung babadya tapos na yung service, walang nakaintindi at useless ang speak in tongues, wala yan. Yeah, Eli Soriano, marunong sa ibang lengguwahe. Si Eli, narinig ko na nag-Espanyol si Eli. Eto, mga kapitbahay namin di marunong magbasa at magsulat at nang mapunta sa Amerika, marunong mag-English. Nakalimutan na ang Pangasinan. Aray ko. Hindi nyo alam kung ano ang sagot dun sa tanong ko. Bago tayo pumunta sa isang topic natin, masaya to eh. Noon po bang nandito ang Panginoong Hesus, kapiling ng mga apostoles niya, meron na bang Holy Spirit sa kanila? Hindi nyo alam yung sagot? Ang sagot po doon sa tanong ko ay wala pong Holy Spirit dun sa mga alagad. Okay. Diba? Tama kayo, wala pa. Okay. At tanong ko naman ngayon, bakit wala pa? Alam niyo ba ang dahilan kung bakit wala pa? At kung bakit sa mga mangangaral po ngayon, ang gumagabay na po sa kanila ay ang Espiritu Santo na. Ano yon? Alam niyo kung bakit? Ito, nakakuha ng tamang sagot. 50%. Tama po kayo. Dumating ang Espiritu Santo sa kanila, sa mga lingkod ng Diyos, pagkatapos na mawala ni Jesus. Nung siya'y umakyat na sa kaluwalhatian ng Ama. Diba? Okay, kasi hindi pa isinusugo. Okay? Ano ang sinabi ng Panginoong Hesus diyan? Ito lang para malinaw tayo dun sa Holy Spirit. Kasi pagka nagkamali ka ng pagkakilala sa Kanya, na mali mo pa ng gamit, naku, that is blasphemy. Isang kasalanang walang kapatawaran. Oh, diba? Yung nakapatay ka ng tao kahit intentional, 'di ba? Pagka taos puso, mapapatawad ka ng Diyos, ang pagsisisi mo matatanggap. Pero ang blasphemy, hindi. Itinakda na po ng Diyos ang sumpa diyan. Yan ang kasalanan na may sumpa ng walang kapatawaran. Sabi ni R.N. 2 cents, speak in tongues is a gift. Not all can speak in tongues. Pwede na lang kung gawa-gawa tulad ni Cubes. Correct. Okay, saka na sila naniwala ng lubos noong nagbigay ng nabuhay muli. Okay. Ipinangako ni Kristo ang Holy Spirit matapos niyang makaakyat sa langit. Okay, ito po yung sagot. Okay. Nung paalis, 'di ba nabuhay siya? Nagpakita siya sa kanila sa dagat, 'di ba? At si Tomas, sabi niya, "Maniniwala lang ako na ikaw 'yan, Panginoon, kung makakapunta ako diyan at maisusuot ko yung daliri ko sa butas ng iyong mga kamay." 'Di ba? Sabi sa kanya, "Halika rito, punta ka." Di lumakad siya. Kaya lang natakot sa alon. Oh. Now, sabi ng Panginoon sa kanila, kailangan kong kasi hinatid na nila siya sa ano ngang bundok 'yun? Mount of Olive ba 'yun? Umakyat, punta na siya sa burol. Burol lang naman 'yan, eh, doon. Sabi niya, "Diyan lang kayo." Tapos sabi niya, "Kailangan ko ng lisanin kayo." Ah, ayaw pa nga nila, pinipigilan pa siya. Pero he was already in the glorified body. Kaya nga biglang lilitaw, biglang aalis, 'di ba? No. Ngayon, nung sinabi niya, "Kailangan ko na kayong lisanin para isugo ng Ama sa inyo ang Espiritu Santo." Yun po yun. Okay? Hindi po ang Panginoong Hesus ang Espiritu Santo. Okay? Meron siyang purpose,
But the Holy Spirit, which is the power of God, kaya nga hindi pwedeng insultuhin ng Espiritu Santo eh. Because this is the power of God. Di ba? Ngayon, ibinaba po sa kanila yun. Kaya, nung kasama nila ang Panginoong Hesus, nangangaral sila, meron bang naitala na mga alagad na nakapagsalita ng iba't ibang lingwahe? Wala pong ganon. Nangyari ang lahat ng ito pagkatapos na maisugo ang Espiritu Santo sa kanila. And again, hindi po lahat sa kanila ay ginawa ng Diyos na mga ngaral na may kakayanang magsalita sa iba't ibang lingwahe. 'Di ba? Sabi ni Edgar, Boss J, huwag nyo nga malagyan-lagyan ng boss, pakiusap po. Alright? Huwag nyo lalagyan, please. Sabi niya, ah, ang speak in tongues, walang saysay kung walang na-interpret kung anong ibig sabihin. Yan, no? Parang kampana na lang na umaalingaw-ngaw na walang nakakaintindi. That is correct. Diba? Tama po yun. Isipin mo kung may nakaka-interpret pa. What if kung walang maka-interpret? Katulad nung nangyari sa kanila nung araw na yan, nang nangaral sila. Walang interpreter. Tanong ko nga sa inyo, hanapin nyo po, ilan po, gaano karami ang na-convert that day? Maraming na-convert dyan sa pangangaral nila na yan. Diba? Kaya nga nung merong naka-interpret, na-gets nila na, uy, itong taong ito. Sabi niya, kala nga namin yung pastor namin, taas ang pinag-aralan eh. Tapos elementary pala, hindi niya natapos. Aral lang siya sa bukid. Doon magsaka, magtanim ng kamote. Yun lang. Hanggang sa nung may mga nakilala siyang mga nagmi-ministeryo, napasama siya bilang worker, na under siya nito ni Wildy Almeida. Kumalas siya nung ang asawa nito, meron silang member na buntis, tapos manganganak, yung pinagbubuntis nito, napakalaki. Ayaw ipadala sa ospital, pinag-pray over nila, namatay. Tapos yung asawa, nung sumakit yung ngipin, nagpunta sa dentista. Tapos yung anak ni Almeida, ng manganak, sa St. Luke's. Pero yung miyembro pray over lang, kumalas na siya ron kasi mali naturo. At nung kumalas na siya ron, graduate na rin siya ata ng Bible school eh. Kasi mga Pentecostal, mahilig sa ganyan eh. Pag-aralin ka sa Bible school. Okay, iwan muna natin yan